Pag-usapan po natin health benefits ng black coffee. Anong benefits ng black coffee? Di ba sinasabi ko, yung kape may positive, may negative. Tingnan natin ilang tasa pwede nyo inumin, anong klaseng kape, ano ba yung black coffee. Pwede ba empty stomach? Kaya ba? O sasakit ang tiyan nyo? Benefits and risks. Pag sinabing black coffee, kape lang. Walang asukal, walang cream, walang sweetener. May tao kaya niyan. Especially kung mabango at malasa talaga yung coffee. Kasi pag ganito, mababa calories. 2 calories lang. Kasi pag bumili tayo ng kape na sa mga coffee shop, nako, 300 calories yun. 400 calories. Parang 2 tasang kanin na yon, 2 cups of rice na yon, isang kape pa lang. Lalagyan mo ng ice cream, ng cream, nakakataba na yun. Pero kung black coffee lang, very healthy yan. Tapos, yung mga antioxidant, mas puro pa. Mas pure na makukuha mo. Hindi katulad ng mga nabibili natin sa mga coffee shop, parang ganito. White chocolate mocha, 470 calories. Grabe. Parang isang malaking hamburger na yan. Double cheeseburger na yan. 470 rin tong caramel mocha. Itong mga iba, mga latte, 380 calories. Ang black coffee, 2 calories lang, para siyang tsaa. Okay, so makukuha mo pa yung mga antioxidants and benefits niya. So, ano yung mga benepisyo kung black coffee lang? Siyempre, mas gusto natin black lang imbis na 3-in-1 at yung mga iba pa. So, may mga pag-aaral. Nagpapakita maganda to sa utak. Tulad ng Alzheimer's disease. Okay, Alzheimer's, ito yung nagkakaulyanin, dementia, pa nagkakaedad. Nakita nila yung kape, parang may tulong sa utak Sa memory, sa Parkinson's, sa Alzheimer's, may tulong siya. Isang pag-aaral nagpapakita, yung minum ng 3 cups in a day, 65% less magkakaroon ng ulyanin or dementia. Malaking bagay. Kaya lang, yung nasobrahan naman sa kape, yung lumampas sa 6 na tasang kape, napasama naman. Pag 6 cups of or more of coffee, 53% higher risk naman. So, maganda yung kape pag konti lang, 2 to 3 cups. Yun ang pinakamaganda. Pag nilampasan mo na, sinobrahan mo na, bad effect na yon sa utak. Pangalawa, sa Parkinson's disease. Pag wala pang Parkinson's disease, mahilig ka sa kape, mukhang bababa ang chance magkaroon ng Parkinson's disease. Lalo na kung may lahi kayo ng Parkinson's disease. Tapos sa mga taong meron ng Parkinson's disease, yung nanginginig yung kamay, shuffling gait, parang blank stare, hindi sila makagalaw maigi, parang nakukuba, pag naglalakad parang matutumba. Pag meron ng Parkinson's, tapos pinapainom ng kape, mas gumaganda yung control sa muscles. Mas nakakagalaw sila maigi. So may tulong din. Tingin nila yung caffeine ay may tulong sa tamang dami, mga 2 to 3 cups of black coffee in a day. May tulong din ang kape sa liver cirrhosis, 'di ba? Especially kung black coffee, hindi yung maraming asukal at matamis, baka mamaya magka-diabetes na 'yun So, liver cirrhosis, nasisira yung atay, pwede sa alak, pwede sa hepatitis o ibang mga sakit. Pag umiinom ng kape na 4 cups in a day, 80% less chance of liver cirrhosis. Maganda rin yung kape sa mood. Pinapakita ko muna yung good points yung mga side effect mamaya titingnan natin. Tapos titimbangin natin yung benefits ng kape at yung side effects at kung ano babagay sa inyo. Another positive point, improved mood, di ba? Pampagana, pampagising sa umaga, sa tanghali, okay yung kape. Pag sa gabi, wag na masyado kasi matutulog na kayo, baka insomnia. So coffee, pampasaya, pampatalas ng short-term memory at iwas depression. Hindi malulungkot. Sa diabetes, maganda rin yung kape pag black coffee. Okay? Kung black coffee lang, nakakababa ng tsansa ng diabetes. Pero kung meron na kayong diabetes, mataas na blood sugar nyo, syempre hindi na pwede yung maraming asukal, maraming ice cream, whipped cream at yung mga cream, tataas naman yung blood sugar mo. So pag black coffee lang, sa diabetes, pwede. Okay? Sa cancer, medyo halo yung pag-aaral. Mix. May pag-aaral, nagsasabi ang kape nakakabawas ng
breast cancer, colorectal cancer, liver cancer. Kaya lang, marami din pag-aaral nagpapakita, depende sa variety ng coffee, may nakukuha silang masasamang chemical. Merong katulad nung isa, merong acrylamide na nakahalo siguro sa roasting o sa halaman, sa preparation, possible carcinogenic, nakakataas pa ng cancer. So, hindi natin alam, kaya nga may question mark baka makatulong o baka matsambahan ka hindi magandang kape, makasama pa lalo. Okay? Meron pang vitamin B2 and magnesium ang coffee. So, pakita natin, Doc Lisa, pros and cons of coffee consumption. Positive, sinabi ko sa inyo, iwas Parkinson's, iwas Alzheimer, sa diabetes, black coffee, hika, sa stroke, liver cirrhosis, may tulong. Sa memory, may tulong. Kaya lang, may possible bad effect. Especially kung mataas yung dose ng kape mo. Baka 4 cups, 5 cups, 6 cups, or hindi ka sanay uminom. Hindi makatulog sa gabi. Yan, yung iba may auditory hallucination pa. Minsan, di na-absorb yung mga vitamins and chemicals. Pwede bumilis ang heart rate, tumaas ang blood pressure. Nakakaihi ng ihi, minsan diuretic, nakaka-yellow ng ipin, nakaka-ulcer sa ibang tao. Tapos tulad nga sinabi ko, may ibang kape na roasting ng beans, may mga cancer-causing properties, hindi natin sigurado. At pag masyadong matapang brewed coffee, sobra taas din yung caffeine content. Tsaka pag nilagyan mo nga ng whipped cream, mocha, sugar, creamer, whole milk, ang taas ng calories. Diba? Kaya nga maganda talaga, kung gusto nyo ng kape, black coffee kung kaya nyo yung lasa. So, ang limit natin, around 300 to 400 milligrams of caffeine in a day. Depende. Yung ibang tao, like ako, kami ni Doc Lisa, konti lang, nagpa-palpitate na kami. So, kung may palpitation, hindi bagay sa atin. So, 3 tasang kape ang limit ideally. Huwag nang lalampas. Side effect, pag nasobra ng kape, ninenervyos, pinapawisan, hindi makatulog, mabilis heart rate, masakit ang tiyan, nasusuka, GERD, at heartburn. Kasi acidic siya. Ngayon, kung hindi nyo ma-take yung lasa ng black coffee lang, masyadong walang lasa, mapait, pero yung iba nasasanay Depende sa black coffee. Pwede mo lagyan ng konting-konting asukal lang, konting gatas lang, hindi yung 3 kutsarita, hindi yung ganun karami. Nilagyan mo konti para may lasa. Or kung gusto mo ng gatas, pwedeng skim milk or soy milk na lang. Or pwede yung sugar nyo, yung mga artificial sugar. Pa-konti-konti, hindi naman masama. Okay? Maraming ways i-enjoy ang coffee. Merong iba nag-ice coffee, may ice cream coffee pa. Pero yan po, maraming klase, black coffee mas maganda. Tapos, maraming klaseng kape. Maraming variation. Di naman tayo expert dito. Pero, merong dark, depende maitim, dark roasted, medium, merong light roasted. Sabi nila, yung mga light-colored na kape, yung pa mas mataas sa caffeine. Okay? So, yan na po, yung positive and negative effects. Depende kung bagay sa inyo. Kung worried kayo sa Alzheimer's, Parkinson's, sa memory, sa utak, baka may tulong yung kape. Limit lang natin sa 3 cups in a day. Salamat po.